Ayun, hello po mga kapatid. Pasensya na po at pinutol ko po muna kanina kasi yung pong kapatid, inihintay niya po pala yung kapatid na doktor na magiging bisita natin ngayon. Naghihintay po pala siya. Naghihintayan po kami. So, again mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan po sa inyong lahat. Alam niyo naman po na wala naman po tayong sinasabi dito na kasinungalingan mga kapatid. And meron man mga nasasabi kami, na-expose kami na yung iba nasasaktan. Ganun po talaga mga kapatid. Truth hurts mga kapatid. Hindi naman po mga kapatid. Kasi paano ba? Kapatid na doktor, if you are watching now, if you are already tuned in, galawin niyo po yung baso, mag-react po kayo kapatid na doktor. And nako. Hey, Hello brother. you right? Yes. How are you? Here. Good? Yes. Okay. Chilling. How are you? You good? I hear your music. Yeah? Good. Okay. They play it. Oh, I know it. That's good. What are you doing? You come here? You Yeah. come back? No. Your uncle want me to come back, but I said I have to because it's going to winter. No, Lord. No. Maybe next summer. Next time. Okay, brother. Yun. Game na po ba si Doc? Doc, pasok ka na. Wala pa rin. Wala pa rin si Doc. Nasaan ka na, Doc? Aha, saglit lang. Ayan. Kapatid na doktor, nag-send po ako ng sa inyo, ng invitation. Maraming magugulat dito kasi kilalang kilala ito sa buong iglesia. Itong doktor na to. Ready na ba yung amlodipine mo, Danyarason? Ready mo na, baka taasan ka ng presyon, maputukan ka ng ugat. Tagal naman ni Doc, saan na siya. Kaya nga Doc, yan. Ano na, yung mga kapatid, kanina pa, nag-ano na nga ako nag-data na nga lang ako kasi hindi ako mukhang may problema na naman yung internet dito. Asan ka na ba kapatid na doktor? Nag-send na ako ng invitation sa'yo. Kapatid na doktor. Aha. Hintayin lang po natin si kapatid na Doc, mga kapatid. Habang hinihintay po natin si kapatid na doktor, kung nandito ka na, nakikinig ka na kapatid na Doc. Opo. Dito po Doc. Dito po, nag-message na siya. Dito po ba? Opo, tama po Doc. Tama po ang iyong ginagawa. Kasi pagka mawawala na naman ako. Kapatid na Doc, opo, tama po. Doc, halika na. At inihintay ka na ng mga kapatid. Doc, nasaan ka na ba, Doc? Nasaan ka na po? Nasaan na ba si Doc? Doc, galawin mo yung baso. Hay nako, si Doc. Nag-message siya dito po ba? Sabi niya ganyan kasi alam naman po natin yung mga may edad ng doktor. Oops. Hindi naman po teki. So, ito pong kapatid na doktor na ito, kilalang kilala po ito, mga kapatid. Kapatid na doktor, nasaan ka na ba? Nag-message na siya dito po ba? Opo, doon po, kapatid na doktor. Nasaan ka na ba? Nag-send na ako ng Yun, what's up mga tupa pips, sabi ni Michael Luna.
Brother Michael Luna, meron tayong guest ngayon na kapatid na doktor. Nako. Kaya lang nagkakaroon yata ng problem kasi itong kapatid na doktor is hindi techie. Pindutin nyo lang po yung sinabi ko na kanina, pindutin mo lang po yung account ko, makikita mo doon, naka-live ako, pasok ka. Yan. Nasaan ka na ba, doktor? Kanina pa naghihintay ang mga kapatid. Nasaan na ba? Ba't di ko hindi kita makita dito, kapatid na doktor. Nag-send naman na ako ng sa'yo, ng invitation, kapatid na doktor. Yan. Nice bro, nakabalik ka na ulit Europe. Ganda dyan. Ayun, nakita ko na. Gano'n na siya. Ayun, add. Ayan. Nandyan na. Hello. Adding na po si doktor. Adding na po. Andito na po yung nating doktor. Ayun. Ayun. Hello po, kapatid na doktor. Dinig Hello niyo po. po ako. Opo. Opo. Oo. Joining Medyo na hindi po. lang po ako techie. Opo. Pasensya na po. Okay lang Oo. po. Po si kapatid na doktor. Kapatid na doktor, pwede po ba kayo magpakilala? Ano po ang inyong pangalan? Ano yung inyong specialization? Kailan po kayo naanib? At ano yung inyong tungkulin sa MCGI? Actually, ano po ako, si Doc Bani. Kilala naman ng lahat. Naku, si Doc, Ah, parang familiar po yung mm, pani na yan Mostly po, oo. Ah, Parang ako po bata pa sa kasi bagong-bago pa lang, parang 2 years lang. Pero ako po ay halos, bago maanib, magsisyam na taon na nagkasama din po sa mga programa, sa mga mga activities ng mga ganyan po programa natin, ng mga Mm. pagdadalaw, ganyan. Oo. So, kahit hindi pa nga po ako ah, tawag dito. So, marami na rin po akong bago pa yung actual na bautismo, yung gano'n. Marami na akong natadalohang mga pagtitipon, mga ganyan. So, familiar po ako doon. Yun lang kulang talaga sa akin, sinabi lang nung kaibigan ko Mm. na ay tubig na lang ang kulang sa'yo, pero yung mga dapat requirements na ginagawa, hindi ko naman po ako, doon, sabi ko sa akin kasi gusto natin tumulong. So, yun lang po. So, hindi pa po kayo bautisado, member ng MCGI. Kasama na po kayo as a host sa mga programa sa UNTV 37, ganun po ba? Yes po, oo, nung una lang po yun parang na-involve sa mga product until parang 1 year after nakita nila siguro. So, binigyan nila ako ng program, yung mga public service program, yung ganyan. Na yun, lalo na po yung mga yung sinimulan namin na pagdadalaw sa mga pasyente na talaga namang ginagawa nila nung before. Pero yung ginawa namin talagang parang dinadala namin talaga yung clinic sa mga kapatid o hindi man kapatid, ganun din po. So, ginawa namin yung talagang massive for sa loob po ng 8 taon. So, kasi ako po, kasi maliban dun sa regular medicine program, nag-skip na po kasi ako sa natural medicine. Mm-hmm. We started po kasi yung natural and alternative medicine way back matagal. So kami po yung mga nauna. So yon, kaya parang iilan-ilan. Kaya noong nakita ko kasi yung meron pong programa kasi noon si Brother Eli na mga natural, parang ganong focus niya. Nakikita ko, sabi ko maganda dito kasi kako parang naka-mainstream ka doon. So true enough naman po nagkaroon ng PTAC, yung natural medicine, alternative medicine. And eventually talagang tinutukan po namin yung programang yun. Na nadala naman namin sa mga kapatid natin, lalo na po yung mga wala at malalayo na hindi po makaka-afford talaga. Mm-hmm. So, kasi upon dun sa communication natin, kapatid na Dr. Bani, you just said to me that you already exited. Tama po ba? Yes po, nagsimula po ako mag-silent yan. Tapos finally yung mga ibang
major activity siya. Na, ganun na nga po yung nangyari. Parang quiet, ano na lang po, silent, na Mhm. hindi na nag-active dun sa mga pagkakatiba. Bagamat yung pong public service, ginagawa ko pa kasi bago pa naman po ako makapunta doon, ginawa ko na din naman po yun. Kasi Mhm. an international volunteer po ako. So, na-practice na po talaga sa akin yung ganun. Even yung mga clinics po namin, nagpo-provide kami ng mga libreng therapy, consultation din po. Bago pa po ako mapunta talaga naman doon sa Bago UNTB at sa NTGI. Opo. mm. Bago pa po kayo maging host sa UNTV 37, you are doing charitable works by voluntary the medical missions. Tama po ba? Yes po, opo. Gano'n naman po kasi naging international volunteer po sa mga ibang bansa din with Paano po UNNBS. yan? Oo. Kahit nagsasalita po kayo, pasensya na po. Nagsasalita. Opo. Paano po yan? Meron po sinasabi si Danya Rason na sinasang-ayon na naman ng mga KNP. Hindi naman lahat, Mhm. pero Opo. sinasang-ayon ng mga KNP, lalong-lalo na si Ate Luz Cruz. Sabi niya, pag Mhm. nasa labas ng MCGI, lahat ng gagawin mo Mhm. ay invalid. Are you, ano po doon? Sang-ayon po ba kayo doon? Actually, nung kami pa, marami na po gumagawa ng mga volunteer work. Actually, locally and internationally, Mhm. marami na po kaming ginawa. Bago pa po naman, naka-embedded naman po yun. And then may mga international NGO, Mhm. foundation, hindi naman kailangan maging religious based. Yung pagtulong, kasi ano po yan parte yan ng system ninyo Kasi Eh, perong pwedeng ano lang, yung tulong nyo, pero kami po, we started sa pamilya pa lang. Even noong sa profession ko, yan, nagsimula na po talaga yung programa na pagtulong talaga, even in yung mga far-flung areas, even in other countries. Kasi ang last ko pong volunteer work sa bansa ng Mongolia Opo. mm, So, we do program po. Kasi nag-international when volunteer nga was that, po ako. Doc Bunny? When was that? Ay, sa Mongolia po, yung last stint ko is 2010 to 2012. Kaya nung pagbalik ko, hindi na po bago sa akin yung paggawa ng mabuti, yung pagtulong, kasi, ayan, kahit po sa, ayan, Africa, Vietnam, yan, Indonesia, and last yung nga po Mongolia. So, yung stint namin ng 11 years ng international programs, yan. Ngayon, dito naman po nag-focus din sa Pilipinas. Mm. Ayun, ang ganda po nung sinabi po ninyo, kapatid na Dr. Bunny, na yung Mm. paggawa naman ng mabuti is already embedded to our system. Opo. Ganda po nun. Kasi kung hindi kayo passionate sa ginagawa natin, kahit naman po yun, alba itinuturo, pero hindi naman po ninyo yung magagawa by heart, naku, wala din po sigurong ano talaga. So, yung passion and compassion pala talaga po na gumawa. Ayun. Well, yung religion, nakakaano yun kasi naniniwala naman tayong lahat sa Diyos. Regardless, kasi nga po sa akin yung when I started, kasi medyo radical din po yung pinanggalingan ng universidad. So sa akin, yung religion kasi, ang tingin ko dyan is your personal relationship with God. Yun po talagang pinangahawakan. Mhm. Mhm. Yan, Yun. yun po Ganda aking po, ano doon. ganda po nung mga binibitawan yung mga linya and Mhm. thoughts na regardless kung anong religion mo yan, ang mahalaga Mhm. is you're doing the charity by compassion and with Mhm. passion. Opo. Kasi Yun kasi naman. hindi mo naman kagaya nga po nung ginawa ng Panginoong Kristo nung pinadilat niya yung bulag, Mhm. Mhm. pinalumpo, Mhm. 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 pinupatay. Ang sinabi niya, o humayo kayo. Huwag ninyong ipagsasabi, huwag ninyong ipapamalita. Yes po. Kaya lang itong itong religion na pinanggalingan po natin is sadly ganun po yung sinasabi, at pagka nag-exit ka na ay they will demonize you. Sasabihin nila, ayan, Oo. demonyo na yan, kay Satanas na yan, wag ninyo nang kako. Mhm. Mhm. Pwede ko Yes. po matanong, kapatid na Dr. Bunny.
What Mhm. made you decide to exit? Well, ako kasi nung mapunta doon, nakita ko naman sa ano kasi nung po ako nag-aaral ng natural medicine. And then tinanong din po yan sa akin, nila Brother Eddie and even ni Kuya. Ano ba yung difference ng conventional sa natural medicine? Sabi ko, ito nga po lang yung pag-aaral ko na nagulat ako kasi merong biblical basis of medicine. So Mhm. sabi ko, kakaiba to. So nung naghahanap ako ng resource person na medyo sa religious, nakita ko lang po doon na yung may fasting kay Brother Eli. So, maganda to. Sabi ko, siguro sabi ko, maganda ito kasi nag-guide. Kasi hirap ako sa biblical kasi hindi naman po ako religious person. Hindi nga rin po ako nag-ano. Pero doon tumibay po yung aking ano kasi siyempre inaral yan. Dinikit po yung Biblia. Mhm. Talagang formal po yun formal schooling with the medicine. So doon ko lang nakita talaga yun. So doon ako nagkaroon ng na-ignite yung passion. So yun. And then kaya noong nagsimula noong tumatakbo na, hindi ko naman po sabihin na super galing. Ah, pero kaya lang nung nag-iba na, tapos nung nakikita, parang ang nakikita ko sabi ko napaka-ano lang, hindi naman kailangan natin magmagaling. Pero parang sabi ko parang, napaka-babaw. Mahirap sabihin, na ano ayoko naman na gano'n. Sabi ko parang wala, hindi ka na nai-ignite yung passion mo to learn more. Kasi Mm. sabi ko, ay nababasa ko naman 'to, naiintindihan ko. Parang parang ano, Ah, mababang-mababa and then yes. yun, may Tapos, gano'n. aanuhin ko lang po kayo, sususugan ko lang po kayo. Opo. Napaka-shallow noong itinuturo, pero kung i-hype nila Brad Josel, Brad Dodel, napakaganda po. Ngayon lang po namin natutunan. Bagong-bago po. Ay naku, ano po yan, super fake kasi ang pakiramdam ko do'n. 'Pag gano'n, parang feeling mo ano lang talaga, meron lang cheering squad, 'yun. Hindi mo kailangan i-please. Ako kasi ano po ako, hindi ako natatago yung gano'n. So, parang sabi ko, yung gano'ng mga ano, sabi ko, ano, ako medyo technical na person, so puwedeng ituro sana mas maayos yung teaching and lesson na gano'n. Tapos sunod-sunod, para hindi na umusad sa akin yung mula noon na nagsimula hanggang ngayon, hindi na umuusad yung gano'n. Mhm. Parang hindi ka na natututo, hindi ka Yes. na umuusad, parang Every nakatutok. Oo, nourishment ang gano'n. that is Oo, on. Wala opo. po. Tama po ba? Yes po, oo. Parang yung passion mo and ignite na talagang to learn yung malalim ng tinuturo ng Biblia, yung teaching and learning. Yes. Even yung the old and the good the old and the New Testament, iba yung konteksto nun kahit Mhm. nandun sa dati kong pinanggalingan. So sabi ko parang ano, parang hindi yung ine-expect mo hindi gano'n. So sabi ko, ako nagturo ako. So sabi ko, parang hindi, para tayong ano, masama man sabihin parang nabobobo lang tayo nito kahit kung gano'n. Kaya parang hindi nagkaroon ng na-ignite yung iyong learning na to ano na mauuhaw ka sa pag-aaral gano'n. Oo. So sabi ko, since dumaan ako doon sa mahaba pong formal schooling nun, so sabi ko ayoko lang mag-ano, kasi mahirap. Kasi sa akin po hindi dapat pagtalunan kasi yung ako sa akin 'pag all about religion and about tungkol sa Diyos, ayoko yung pagtalunan kasi ang nasa gitna nun hindi na Diyos. Mhm. Gano'n. Kaya sabi ko, I just keep my ano, yung silence and then yung gano'n para sabi ko, dami naman nagmamagaling na parang ano, sabi ko, may mga kaibigan din po kasi ako mga ano mga professors ng theology and even yung other religion kasi and then may mga ano, talaga yung teaching ganun kalalim. Sabi ko, ano ba yung minsan natatanong ko tuloy, ano ba yung background to yung gano'n, to give yung preaching, gano'n. Hindi gano'n kasi ang preparation lang po basta. Mm. Yun. Kaya ako, I just keep silent na lang, pero talaga naman pong ano, Although, yun lang di isa, oo. Yun ang isa sa ano. no. Ito yes po. You go to Yeah, Valbona? we go to Balbona. Ah, Yes.
Ayun po, mga You go to kapatid. Brazil? Yo. Why? We are waiting Okay. for you there, of course. We Oh, cannot Yeah. go there. Dito lang po yung boss ko. Kilala niyo po ba? I'm live all... They miss you so much. My friends all Oh, over the world, they miss you so much. thank you very much. Nice Here is meeting you my online. very, very good boss in the whole Yeah. world. He's Wow. very tired. He fed his beast. Mm. Of course. And So, this is so, my friend. Very beautiful. Shumi Buko. mm. remember? Wow. Oh, she looks gorgeous and beautiful. No. Bukur is for man, a bukur is for woman. Bukur. Ah, Shumi Bukur. ah. Ayan, yun, nakita niyo po. Mayra, Ayan, mga kapatid. Going back, mga kapatid. Mayra. Ano po yung ano po ninyo? What is your what can you say about working in UNTV as an employee? Kasi naging employee po kayo sa UNTV, right? Hindi naman po employee, but of course nagkaroon lang ako ng naging regular part lang ng mga program, Mhm. saka yung public service. So hindi naman po ako employee full-time, pero yung activities parang naging regular and full-time. So, wala naman din po akong kontrata eh. Wala din pong kontrata. Mission all over the world. Oh, And being part of UNTV, what can you say about the administration of as a chief executive officer or president of UNTV? How does Daniel Rason handle his employees and his subordinates? Actually, okay naman. Ako po kasi hindi, I don't know yung inner, yung administration and everything. Ang sa akin yung ano lang, parang yung how yung kagaya namin, we in the medical field. So kasi nako-compare namin with other stations. Parang gano'n. Oo. So sabi ko walang ano, talagang ito talaga pong ano, well, until now makakatingin naman ako to everyone na you spend on your own and everything, even yung ganon, even walang ganon, hindi ko po alam kung ano ang but kasi in other stations kasi na I've been to with ABS and DMA naman. Parang ibig ko sabihin, you're also being guest or whatever. So nabibigyan ka naman ng tamang ganon. Pero hindi ko po alam dun sa iba. Pero I know some na talaga namang ano, oo. Louis? Yan. In your case po, kasi meron po kayo sinabing comparison. What is your comparison being a regular employee or part-time sabi lang po, being an co-host sa nabanggit niyo po yung ABS-CBN and GMA7. What between the three stations, UNTV, GMA7 and ABS-CBN? Actually, ano kasi yung we don't have yung kanina Doc nagsalita yung boss ko. Ay, opo, oo. Oo. Actually, ano kasi, we don't have much yung expectation. Actually, pag-usapan na din namin yung isang nag-handle sa akin. Kasi sa ibang ano kasi po in other when I started, hindi naman ako nagsimula diretso ganun. It started parang you're treated well, yun na hindi naman kailangan na parang like special VIP. But of course, yung ina-expect mo sana, walang ganun. Pero iniisip ko lang naman kasi it's a public service, so tulong na rin yun sa'yo na ganun for promotions and everything. So inisip ko na lang na ganun. Oo, pero kasi yung ibang ano namin, like for every guesting namin, merong ano kasi yan, parang hindi man compensation, parang honorarium or whatsoever na ganun. So yun lang, yung monetary na nakikita ko. Pero later on, sabi ko, siguro dahil nasanay ako sa public service, maganda na rin to, masaya na ako nakikita lang sa ano, yung ganun. Sa TV. Pero, yes po. Opo, are you aware that even the regular employees are not well compensated sa UNTV?
may ilan po akong ano kasi may mga handler niya sa akin before noon yung mga uh, uh, assistant before na nawala na din. So yun. Sabi ko, bakit na gano'n? Yung turnover, yun lang. May mga nakausap lang akong gano'n na yan. Siyempre naghanap sila talaga ng mas greener pasture, mas stable na work. So sabi ko gano'n. And I heard yung ibang hapo kasi parang volunteers ko, magaling yun naman, babait yun naman. Kaya sinasabi ko lang is of course yung learning sa makukuha nyo yung experience, yung gano'n. Pero hindi nga po yung formal, parang gano'n sila. Kaya yung iba nagkaroon talaga ng chance to kung makakaano lang din po. Yun. Pero yung ibang nakakaano, hindi kasi po ako pride pride dito sa kanilang mga Pero yon may mga ilang, when I started, kasi 8 magda 9 years na nga po. So yung iba na nawala na sa team namin na friend ko pa rin naman po yun. Na-mention nila yung gano'n. Eh hindi ko po yun kasi ko hindi ako aware na gano'n pala. So noong pong siguro ngayon aware na po kayo. Or Opo. excuse me, or siguro before or maybe a week, a month ago, nagkaroon kayo ng ng awareness sa nangyayaring anomaly sa administration ng MCGI, and not only the teachings but within the administration itself, meron pong malya, meron pong mga kagaya po sa Singapore, milyon-milyong dolyar nawawala. Opo. Yun. Oo nga po, nakikita ko yun sa Kaya ako, kailangan makita yung on the other side. So, yung may mga ganong financial ko, sabi ko, grabe talaga yung nakita kong ganon. So, sabi ko, ang problema lang is, of course, hindi natin ina-acknowledge and everything. Kasi kailangan din matutukan. Yes, exactly. Yun po. Yun, nung sinabi niyo po, again, Dr. Bunny, kailangan kasing matutukan. Yun po. Kaya po kami, sa party nating mga exeter, nandyan po si Brother Elios, si Brother si Sister Patricia, sino pa ba? Si Kira Yamato, Sister Kira Yamato. Yung pong mga iba-ibang mga nag-e-expose, pinapakita po nila yung mga discrepancies at saka yung mga biruin mo, you are promoting decency, and yet nagpatayo ka ng Area 52 nightclub. You are nakita ko nga po yun. And you are telling the members to refrain from selling liquor. Yung mga kapatid na anib, mayroong mga mini grocery, mayroong mga sari-sari store na malakas yung mga business because doon sa tinda nilang sigarilyo, alak, tapos all of a sudden they will find out that the leader of the church himself, who told the member to refrain from selling this kind of product, is the one who is selling. The one doing. Is the one doing yung Parang it is somehow a feeling of, there's a feeling of betrayal. Yes po. Oo. Parang feeling yun na you're not walking the talk We're telling everyone yung ating ruling and everything. Actually, yan ano ba to? Isang din na parang yun, isang nag-off sa akin is yun nga po yung tinuturo natin and everything. Parang at isa rin parang may instant kasi na hindi naman ako, but of course yung kasama namin na parang nakasama ako na nagde-defend na yung relationship. Sabi ko, wala na tayo pakialam dun sa kanilang personal relationship, kung nag-iibigan man sila or whatsoever. So sabi ko, saklaw pa ba yun nung yan matindi na ako naman,
well, sa akin, tinitingnan natin yan yung personal, yung relationship ng babae at lalaki na gano'n. Parang sabi ko, kailangan pa bang malaman ng lahat at desisyon ng lahat na kailangan ka pwedeng umibig at kailangan ka pwedeng mag-date and everything. Mm. Sabi ko, naku, talagang hindi matanggap ng isip at ano ko yun. Pero na-involve ako doon sa ganong isang ano, pero pinagtanggol ko pa rin naman yun na Mm. gano'n po. Oo. Kaya lang, feeling ko, sabi ko, parang, bakit ko ang lahat na parang tinotolerate mo yun? Sa akin, hindi ano kasi yun eh. Kasi personal, ano mo na yan eh. And if you, really, hindi ka na, basta hindi ka lang nag-aano doon sa boundaries ng well, kung nagwala ka sa mga premarital sex, so yung date at yung pagkakaroon ng relationship. Yon, isa yun sa mga isang question ko na. Very recent yan. Parang nito lang year yan nangyari sa akin. Actually, Hindi naman ako ang involved. Oo, I'm not the one involved doon sa relationship. Pero kaya lang kasama ko doon sa team, so I help na napatawag ako and then I need to defend doon sa local group servant. Parang ganun. Yun. actually, Doc Mm. Ban, ganda po nung binuksan mo na namang na isang pag-iisipan, yung premarital sex. Bakit Mm. pa kung personal na relationship ng individual member pakikip Mm. nyo samantalang kayo Mm. big din naman di po ba ganun po yung punto? Opo. And Yes. what is not acceptable is yung premarital sex. Alam niyo po ba, kapatid na Dr. Bani, yung Yes pong po. leader ngayon, na nagpapakilalang sugo daw po ng Diyos, none other than Daniel. Mm. He has Opo. done that. He is the one who did it first. Yung premarital sex. Biruin mo, Opo. i-post ka pinsan mo mismo sinasabi niya hindi pa naman Opo. at nag-live-in ng 7 years itinago sa kapatiran. Kaya nga po. Oo, yun po yung mga shocking yung information na nakikita ko. So sabi ko, wala namang perfecto. Pero kaya lang, kailangan natin gawing maayos. Kaya ako nagugulat sa mga ganong nakikita ko sa revelation. And then yung finalist ko, totoo pala, ganito, ganyan. Yung pong isardaan na yan mga tawag dito, mga worms in the can talaga na Tapos ikaw, well, yung general na group ng policy and ruling, talagang napakahigpit. Pero parang yon. Hindi naman natin kino-question kasi kung nagkamali ka, hindi dapat din ay gumawa ng tamang policy or kung ganun man. Or kung naaayon, we really wanted yung biblical yan. And then we need to follow yung Bible teaching and rulings. Especially the New Testament. Ayun, ang ganda po ng mga mga binitawan yung mga first doctor magmula kanina. Ang ganda po. And alam Salamat po sa Diyos. ko na Dr. Bani, ito pong kapatid nating guest po natin ngayon, ito po yung co-host or segment host. Tama po ba? Segment host? Yes po, guest po. Na regular host po. Yeah. Regular host po siya sa UNTV 37. And naging miyembro din po siya. And even before na ma-associate siya sa MCGI, ma-affiliate siya sa MCGI, he's doing charity works outside. And yun nga po, kaya siya nagkaroon ng pagnanasa sa church na kinaaniban natin, parang naka-align yung profession na naturopathy. Naturopathy po yung tawag sa inyo, no? Yes po. Conventional doctor po siya, at the same time nag-venture po siya into naturopathy, mga kapatid. Natural. Yeah, natural medicine. And during that time na buhay pa si Brother Eli, and Brother Eli is a avid fan of natural medicine. And tinuturo niya hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman, mga kapatid, na yun po, yung sabi nga ni kapatid na Dr. Bani, nagulat ako na yung fasting pala, and which is
Yun yung sinasabi naman ng medicine that fasting helps regenerate cells, new healthy Yes. cells. Opo. That's correct. And aside from that, nakita niya yung mga irregularities na narinig nyo naman po mga kapatid. And bakit sa kanila pwede, bakit sa mga ordinary member hindi pwede? Parang ano po, Mhm. parang kinikilingan yung aral. When in fact, Mhm. kung aral ni Kristo sa Biblia, wala pong kinikilingan mga kapatid. Yung pong Yes. Kristo na nasa Biblia, even in the Old Testament, mga kapatid, general po yan. So, wala pong Mhm. po dyan. Even the prophets, hindi po sila makakaligtas po dyan. Biruin mo, even the first king of Israel, si King Saul, nung pong Mhm. nagkasala siya, pinarusahan po siya ng Diyos, mga Mhm. kapatid. Meron pa po ba? Marami pong mababasa sa Bible na even the people, the person who that had been used by God to lead his people na nagkamali, na kung yung pagkakamali lang po forgivable po yun sa Diyos. Mhm. Kaya lang, yung pong pagkakamali na ginagawa ng leader ngayon na nagpapakilalang sa Diyos, minamali niya na po ka Brother Dr. Bani. Yung pong yung Mhm. pong thought ng nakasulat sa Biblia. Biruin mo, sasabihin mo na hindi exempted yung mangangaral na si Pablo doon sa sinabi niyang datapot kahimat kami. When in fact, maliwanag naman sa nakasulat, he is including himself. Correct po. Ganon Oo. Oo. San Pablo. Kasi hindi naman niya sinabi Mhm. datapot kahimat kayo o isang anghel. Kayo. Ang ginamit po niyang Yes po. na word is datapot kahimat kami. He included himself to show even the apostles, if they teach wrong teachings, aside from the teachings that had been taught by Christ to them, kailangan Mhm. will. Yes. So, Yun. actually, we need to acknowledge naman po lahat both, and then there's nothing wrong yung acknowledging yung our ano uh, yung ating shortcomings and everything. Exactly. Oo, oo. And then, oo. So, yun. So, wala namang masama doon. And then, of course, yung ang nakalagay naman doon, everyone is are given the free will. The free will, oo. Hindi naman yan parang tipong pader na babangga ka na, diduntong mo na ng ulo mo. So you have you need to turn right, right and left. So it's your best judgment. Mhm. And yun nga po, oo. Yun lang ang problema natin is we don't acknowledge it, we don't sit down to make yung tamang ang tawag dito. I mean yung to correct yung mga kung meron man or kung hindi man, pero dapat we need to acknowledge yun. And you make talagang kasi kung walang repentance and walang asking for forgiveness, so paano magkakaroon ng maayos na relationship within yung Exactly. harmony. Opo. Dr. Bani, ang ganda po ng mga ang ganda po ng mga pointers na sinasabi nyo. Kailangan Mm. meron talagang kailangan ng repentance. Kailangan talaga yung repentance. Opo. Uh, Opo. sabi ng Biblia, siyang nagtatakip ng pagsalangsang, hindi giginhawa. Kaya nga po nung nagkasala si Haring David, gumulong Mm. siya sa takbo. Mm. Tubad niya po yung damit na pagkahari at nagdamit siya Mm. Mm. cloth, mga Yeah. doktor, mga kapatid. Yes. At nakiusap talaga siya sa Diyos na na patawarin siya, and Mm. ang Diyos naman po mapagpatawad, sagana ang Yes. kahabagan. Ang kanyang kaawaan ay bago tuwing umaga, sabi sa panaghoy. Pero ito Mm. po niya rason, masyado pong narcissist. Parang hindi na po siya po pwedeng magkamali. And Mm. sabi niya, ako yung kabababaan sa lahat ng mga apostol. Mm.
Kaya nga sabi ni Apostol San Pedro, kaya nga sabi po ni San Pedro na sabi ni San Pedro, ano kasi, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kung i-compare po natin, if we will have a comparison between sinner and saints, sabi ng Biblia, yung matuwid, yung righteous, bahagya lang maliligtas yon. Eh what more sa sinner? No Pero po. Mm. even if you are a sinner, ikaw na ang pinakamasamang tao, yet you repented, nakabukas ang palad ng Diyos. Mm. Ayun, yun po kasi yung key dyan, yung susi, No po. yung repentance. There is Yes po. no for... Kasi kaya Mhm. Kasi we need to acknowledge po talaga yun eh. Oo. Kasi hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ano. But kayo, tayo, I mean, individually or ano man yung antas natin within yung hierarchy natin within the religious group or yung ating group, ganyan. Kailangan natin pong magkaroon ng ganong yung humbleness. Oo, to submit ourselves for pwedeng ganon. Yes, Sana. yes. Ang ganda po ng mga sinasabi nyo, Doc. Actually, yun po yung inihingi ng mga kapatid. Sabi nga ng mga kapatid, kung si Brad Daniel lang nagpakumbaba, humingi ng tawad sa kapatiran na, mga kapatid, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo kayang itaguyod bilang isang leader. And madali na yon, di po ba kapatid na Dr. Bani? Mm-hmm. Actually, ano naman, ano naman po yan, na-acknowledge naman ng mga tao yan eh. Basta nagpatawad, wala namang hindi, tawag dito po, wala namang nag-ask ng forgiveness na hindi. Sa start siguro, may mga lang po, may mga issue yun na ganun. Pero pag nakita yung humbleness nyo and you're really, yung intention nyo is really good. Mm-hmm. So wala siguro naman pong question about it. Yung gano'n. So siguro ako nakikita ko lang po kasi yung, as I observed, kasi before naging leader, ay nakita ko naman yung as a person and yung para broadcaster, ganun yung personality. Okay. Yeah. Pero even to be in the ministry, Mama kaya Mary, yun, na daw doon. is a long, is a long preparation. And siguro na-overwhelm lang talaga doon sa overwhelming. So yun nga po, kaya nagkaroon ng issue ng self-centeredness na personality, yung ganun. Na-overwhelm lang doon sa turn ng events. Yung ganun. Ayun, kapatid na Dr. Bani, maraming salamat po sa iyo, sa iyong oras at sa Diyos. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapanayan po kayo at maibahagi ang dapat niyo pong maibahagi sa Exiters community. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina nung chinat ko po kayo, nakahanda po ba kayo? And sabi niyo naman po, bahala na ang Diyos. Yun po naman din yung matagal ko na pong iniisip at kasi marami po akong kaibigan at malalim even nung hindi pa po ako member kasi yun po ang magandang personal. Ako po kasi naniniwala doon sa it's not only yung dahil kaanib kayo or it's a strong personal relationship na pinanghahawakan ko basta maayos. So sa akin walang issue yung whatever yung boundaries and everything. As long as, who we are true. And then yung Diyos naman, nakikita naman yun sa loloobin natin. At nakikita niyo kung ano ka. Oo, so tayo naman magsasubmit nun nung finished paper natin pag tayo ay naando na. So nobody can judge us kung saan tayo o kung sino tayo at kung ano yung pinanggalingan natin. So tayo ang magsasubmit nun. So tayo ang mananagot when tumating na yung panahon. Exactly. Ang ganda po ng mga sinasabi niyo po,
mula kanina pang nag-start po tayo ng live na ito. Mm. Maraming salamat po sa Diyos, Dr. Bunny. At natawag na rin Yes. ako ng amo ko. Sabay-sabay daw Yes. po kaming kakain. Kakain. Opo, maraming salamat, Yes. Dr. Bunny. Yes po. Sige po, Brad Badong. Maraming po salamat sa Diyos at saka, of course, siyempre sa inyo. And then, sana samahan tayo sa malalim at for siyempre, yung pananalangin. Good luck po sa inyo. Enjoy your dinner. Opo, salamat po sa Diyos at ingatan nawa po tayong lahat sa ating pong mga paggawa at hadikain sa buhay na makatulong na walang inihintay na kapalit. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po mga kapatid.